Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, April 27, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Asawa ni VP Sara Duterte, kinasuhan ng ilang opisyal ng pamahalaan, kaugnay ng umano'y iligal na paglalantad sa kanilang bank records. Palace Press Officer Claire Castro may sagot na sa tanong kung aalisin na ba siya sa pwesto. Nasyak ako, syempre kasi ang talagang kwentado ko dito nasa mga 10 lang kami. Nagulat ka rin ba sa taas ng bill sa kuryente ngayong Abril? Saan nga ba napunta ang other charges? Meralco may paliwanag. Mga pasaway sa kalye, mas madali nang i-report sa bagong lunsad na LTO online sumbungan. At sa good vibes, sinong hindi matutuwa sa inaasahang bagong bawas presyo sa krudo? Gasoline boys at mga parokyano na pavid okay sa saya. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bumwelta ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio laban sa mga alegasyon ng umano'y bilyong-bilyong pisong maanumalyang bank transactions nilang mag-asawa. Kinasuhan ni Carpio ang ilang opisyal ng gobyerno dahil sa umano'y iligal na paglalantad ng kanyang bank records sa impeachment complaint hearing laban kay VP Sara. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio, di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa niyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo alma? Mariing pinabulaanan ni Atty. Manasseh Carpio sa pamamagitan ng kanyang abogado ang mga aligasyon ng umano'y bilyong pisong maanumalyang transaksyon sa bank accounts niya at ng asawang si Vice President Sara Duterte. Personal na tumungo si Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office upang magsampa ng kaso laban sa matataas na opisyal ng gobyerno dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Tumangging magkomento ng personal si Carpio. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong impormasyon na nalakap nila sa mga bangko. Kinasuhan ni Carpio sina Bangko Sentral Governor Eli Rimoluna Jr., Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Vinaventura, House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro at mga kongresistang miyembro ng komite na sila Chel Jokno, Percival Sindanya at Leila de Lima. Dahil ito sa mga isiniwalat sa committee hearing sa impeachment complaint laban sa bise ukol sa umano'y 6.77 billion pesos na suspicious transactions na inalerto ng mga bangko. Ayon sa mga kongresista, ang halagang ito ay hindi umanutugma sa Statement of Assets and Liabilities ng Vice Presidente. Sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Iginiit ni Carpio na ang paglantad sa kanyang financial information ay ginagamit lamang bilang black propaganda dahil sa paparating na 2028 elections. Iginiit ng kanyang abogado na bloated o pinalobo ang iniulat ng AMLAC na halaga ng bank transactions. Buwelta naman ni De Lima, ang investigasyon ng House panel ay naaayon sa batas at hindi dapat maging hadlang ang Bank Secrecy Law sa pagtuklas ng katotohanan. Sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua na ang hakbang ni Carpio ay diversionary tactic para ibahin ang kwento. Nagpahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas na tutugon sila sa reklamo oras na matanggap ang opisyal na kopya nito.
Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inaasahang pagbobotohan na ng House Committee on Justice sa Miyerkules ang gumugulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sakaling may basihan at sapat na ang mga inilatag na ebidensya. Ayon kay Committee Chairman Jervil Luis Dro, tatapusin muna ang dalawang issue, kabilang ang pagbubukas ng sealed tax records ng BIR at testimonya ng National Bureau of Investigation kaugnay sa umano'y hitman remarks ng Vice Presidente laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang opisyal noong 2024. Sakaling makitaan ng solid na probable cause, didiretso ang kaso sa plenaryo ng Kamara at posibleng ipasa na sa Senado para sa formal na paglilitis. Depensa din naman ng Kamara, hindi labag sa bank secrecy law ang pagsupina ng AMLAC reports dahil hindi ito aktual na bank records at may exemption kapag usaping impeachment. Isinusulong ngayon ang isang investigasyon sa mismong National Bureau of Investigation matapos ang alegasyon ng irregularidad sa isinagawang raid ng naturang ahensya sa isang KTV bar at hotel sa Pasig City na iniuugnay kay dating Congressman Mike Defensor. Paliwanag ni Senate Committee on Public Order JV Ejercito na isang paimbestigahan ng raid. Kasunod ng alegasyong mayroon umanong VIP o mataas na personalidad na nahuli sa raid pero hindi kasama sa kinasuhan. Sabi naman ng NBI ngayong Lunes, ang mga individual na napasama sa raid na hindi nakitaan ng kaugnayan sa criminal operations ay pinakawalan alinsunod sa kanilang karapatan. Pero posible pa rin kasuhan sakaling may ebidensyang mag-uugnay sa kanila rito. April 21, nang i-raid ng NBI ang Chicago Family KTV at Blue Hotel kung saan mahigit 50 biktimang nasagip mula sa umano'y sex for hire operations. Sinampahan na ng human trafficking case ang asawa at anak ni ex-Congressman Defensor na sinasabing kabilang sa may-ari ng nightclub hotel, bagay na una nang itinanggi ng mga defensor. Dumipensa ngayon ng palasyo sa mga tumatawag kay Pangulong Marcos bilang nangunguna umano sa pagpapakalat ng fake news. Kaugnay ng pagkahuli kamakailan kay ex-Representative Zaldico sa Prague, Czech Republic. Nanindigan din ng palasyo na totoo at may basihan ang mga impormasyong inanunsyo ng Pangulo noong isang linggo. Ang balitang ito zihatid ni Naomi Almohano. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean na it is an arrest. Ito ang depensa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa mga nambabatiko sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay kay Zaldico. Matatandaan kasi noong April 16, nag-post ang Pangulo sa official social media account na nahuli na si Zaldico matapos magtangkang tumawid ng Czech Republic kahit walang maayos na documentation. Agad namang kumalat at naging usap-usapan ang pagkakahuling ito kung saan may ilang mga nagbunyi habang duda pa rin ang ilan. Pero ayon sa Department of Justice, hindi pag-aresto ang ginawa ng Czech Republic authorities kay Ko, kundi isang intervention dahil wala namang existing na kaso si Ko sa naturang bansa. Paglilinaw pa ng ahensya, hinuli ng Czech authorities si Ko dahil sa immigration regulations. Giit naman dito ng Palasyo at DOJ, walang kahit anong kontradiksyon sa dalawang ahensya at hindi nagpapakalat ng umano'y fake news ang Pangulo, taliwas sa kumakalat online at ipinapakalat ng mga kumukontra kay PBBM. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Buwelta pa ni Castro, maaaring ginamit ng Presidential Communications Office ang salitang arrest bilang pagsasalin sa nahuli pero kanila naman agad daw itong itinama ayon sa term na ginagamit ng Czech. Patunay aniya rito ang post ni Marcos noong April 17 kung saan sinabi ng Pangulo na na-deny ang entry ni Ko sa German border na ibinalik sa Czech Republic at ngayon nasa kustodiya na nila. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. Tumanggi rin muna si Castro na magbigay ng detalye sa kung sinong nagbigay ng impormasyon sa Pangulo tungkol sa pagkahuli kay Ko.
Nanindigan din ng palasyo na walang mali sa mga inanunsyo ng Pangulo. Ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo naman. Di po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Totoo naman. At ang sabi ng Pangulo, nakikipag-coordinate tayo sa Czech Republic. Totoo naman. So anong premature doon? Walang premature doon. Kasalukuyang nasa Prague si Justice Secretary Frederick Vida para sa mga detalye at validation nito tungkol kay Ko. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Matapos maantala ng ilang linggo, nakatakda ng ipresenta ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson ang progress report sa flood control scandal investigation sa pagbabalik sesyon ng Senado sa susunod na linggo. Ayon kay Lacson, gagamitin niya ang kanyang privileged speech para maisapubliko ang report. Sa ganitong paraan niya, hindi niya kailangang konsultahin ang committee members na hindi pa rin lumalagda sa partial report. Oras na madala sa plenaryo ang report, maaari na rin anya itong ipadala sa Department of Justice at Ombudsman bilang bahagi ng public records. Inaasahan ring magbubukas muli ang investigasyon ng komite ukol sa issue. Sa ngayon 3 lagda pa ang kulang sa naturang report para ma-file ito at ma-sponsoran sa mataas na kapulungan. Iginiit ng palasyo na maaga pa para pag-usapan ang 2028 presidential elections. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa naging pahayag ni Naga City Mayor Leni Robredo na hindi siya tatakbo sa national post sa 2028. Sa kabila niyan, iginiit din ng palasyo na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatrabaho at hindi niya sa politika. Prioridad rin ng administrasyon ng matatag na supply ng langis at tuloy-tuloy na pamamahagi ng tulong sa gitna ng tensyon sa Middle East. Matarandaang nagkita sina Marcos at Robredo sa Naga City noong Pebrero pero kapwa itinanggi na nag-usap sila patungkol sa politika. Sa ngayon, sa paningin po ng Pangulo, napakaaga pa pong pag-usapan kung sinong tatakbo sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Tutok po ang Pangulo sa pagtatrabaho, tutok po ang Pangulo lalong-lalo na sa nangyayaring sigalot dito sa Middle East para tuloy-tuloy po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. At sa lahat ng mga ibibigay na ayuda ng Pangulo at ng administrasyon to sa ating mga kababayan, dun po tutok ang Pangulo. Samantala, mariing pinabulaanan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na umano'y magkakaroon ng panibagong balasahan sa Marcos government. Sa press briefing ngayong Lunes sa Malacanang, sinabi ni Castro na wala siyang impormasyon sa planong pagpapalit sa gabinete. Ipinagkibit-balikat rin ng opisyal ang umano'y balitang papalitan na umano siya sa pwesto. Una-una, I will always serve at the pleasure of the President. Yan naman po ang katotohanan. Pero po sa mga fake news peddlers, abangan ang susunod na kabanata. So may ganun pong ugong? Naaalisin ako? Hindi, sa buong gabinete. Sa ngayon, wala po. Nasagip ang isang red-eared slider turtle sa isinagawang cleanup drive sa Estero de Vitas, dyan lang po yan, sa Tondo, Maynila. Ayon sa mga Estero Ranger ng DENR, namataan ang naturang pagong na palutang-lutang habang nililinis ang estero. Agad itong iniahon at dinala sa mga otoridad para masuri ang kalagayan. Sa paunang pagsusuri, may napansing maliit na bitak sa kanang bahagi ng shell ng hayop. Hindi endemic sa Pilipinas ang red-eared slider at kabilang sa mga invasive alien species na posibleng makasira sa lokal na biodiversity. Paalala ng DENR, pinagbabawal po ang pag-aalaga, paghuhuli at pagbebenta ng wildlife alinsunod sa Republic Act 9147.
mga nag-aabang po, magbabalik Pilipinas ang American singer-songwriter na si Jason Mraz para sa nakatakdang one-night concert sa October 27 sa Mall of Asia Arena. Bahagi ito ng kanyang Asia Tour 2026 para sa fans na can't wait to sing along with Mraz. Inihayag ito ni Mraz sa kanyang social media page matapos ang 7 taong huling pagpe-perform sa Maynila noong 2019. Magbubukas naman ang ticket selling sa May 17. Kilala si Mraz sa hit songs na I'm Yours, I Won't Give Up, Lucky, The Remedy, at Love Someone. Susunod, mga ka-A2Z, natanggap nyo na ba ang April billing nyo? Ilang consumer nagulat sa taas ng kanilang electric bill ngayong buwan. Pero pass-through charges para sa 4-piece at vulnerable sector, matagal nang nakapaloob sa bill ayon sa Meralco. At he is okay. US President Donald Trump iginiit na hindi siya natakot matapos ang tangkang pananambang sa Washington, D.C. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A2Z. Na-shock ang ilang netizens nang makita ang kanilang electric bill ngayong buwan. Reklamo ng ilan, tila mas mataas pa ang other charges kumpara sa kanilang aktual na konsumo. Agad namang nagpaliwanag ang Meralco sa paglobo ng konsumo ngayong kasagsagan ng tag-init. Samantala, good news dahil sa ikatlong sunod na linggo, magkakaroon muli ng bawas presyo sa diesel. Pero sa gasolina, may dagdag naman. Ang Balitang A2Z ni Ace Cruz. Nagmamadali electric consumer na ito na makaabot sa bayaran ng balanse sa bill sa kuryente sa takot na maputulan. Pero bukod sa balanse ng isang buwan, pumasok na rin ang kanyang April billing na lumabas sa halos 12,300 pesos. Nasyak ako, syempre kasi ang talagang kwentado ko dito nasa mga 10 lang kami. Hindi siya nag-iisa dahil itong weekend, inulan ng reklamong social media sa mga nasyak sa taas ng kanilang bayarin sa kuryente. Reklamo ng ilang netizens, mas mataas pa ang binayaran nila sa other charges kumpara sa aktual na konsumo. Paliwanag ng Meralco, ang other charges ay tinakda ng gobyerno na singilin sa consumer para suportahan ang Power Subsidy Program para sa mga senior citizen at pantawid pamilyang Pilipino. Wala kaming pwedeng ilagay dyan ni isang sentimo na hindi po legal at aprobado. At sana naman po doon sa mga naglalabas ng kung anong disinformation ay intindihin niyo ho na ang ginagawa ninyo is a disservice to the country. Gate ng Meralco, hindi ito dagdag kita sa kanila. Tulad po ng universal charge at ng lifeline subsidy rate, ang fit-all po, pati ang senior citizen subsidy, higit na isa pong dekada. Nasa bill na po sila, hindi po sila bago. Ang naramdaman nilang pagtaas sa bill ay dahil mas mataas na konsumo ng kuryente ngayong tag-init. Hindi naman masabi ng Meralco kung ano ang magiging paggalaw sa singil sa kuryente sa May billing. Maaga pa at this point at saka may iniintay pa rin tayo na actual implementation nung pagtanggal sa value added tax sa gas plants at ito ay i-estimate pa rin namin ano yung magiging reduction. Sa langis naman, arangkada Martes, April 28, ang katlong round ng bawas presyo sa produktong petrolyo, partikular sa diesel na halos 13 pesos kada litro. 15 pesos and 71 centavos naman ang bawas sa litro ng kerosene, pero ang gasolina tataas ng halos piso kada litro. Para sa Balitang A2Z, Ace Cruz. Kinumpirma ng Department of Energy na dumating na sa Pilipinas ang 4 na diesel shipments na iniangkat ng gobyerno ngayong panahon ng krisis. Aabot sa 178 million na litro ang nadagdag sa fuel buffer ng Pilipinas sa ilalim ng Emergency Energy Security Program. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin,
patunay ito ng agarang aksyon para matiyak ang sapat na supply ng langis sa bansa. Matatandaang dumating noong Marso ang unang shipment ng produktong petrolyo na may 22 million liters mula Japan, habang nasa mahigit 50 milyong litro naman ang dumating at dumaong sa Davao City. Good news po para sa mga job seekers. Mahigit 165,000 na mga trabaho ang inaasahang maibibigay sa job seekers sa Labor Day activities ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Labor Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano, nasa 90 na job fair sites sa buong bansa ang sasalihan ng nasa mahigit 1,700 employers. Kasama rin sa mga venue ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police, PhilHealth at Pag-ibig Fund para sa serbisyong kaugnay ng aplikasyon. Magkakaroon din ng career coaching at counseling para tulungan ang mga aplikante na pumili ng angkop na trabaho batay sa kanilang kakayahan at kwalifikasyon. Makikita ang kumpletong listahan ng job fair sites sa DOLE website at maaari ring mag-pre-register online ang mga aplikante. Ang mga lumalabas po na nangunguna na trabaho, na vacancies ay ang manufacturing, meron po sa wholesale at retail, business process outsourcing, construction at accommodation at food services. Para ho mas mapadali sa mga naghahanap ng trabaho pag-access o pagkuha o pag-secure ng mga clearances galing sa mga ahensyang ito. So yun po ang pinagtitibay ng ating celebration itong May 1. Sa ibang balita, pinaboran ng High Court sa Hong Kong ang Jesus is Lord Church at pinagtibay ang rightful ownership nito sa isang property sa Kowloon area. Sa harap yan ng paghamon ng JIL Investments Limited. Sa desisyon nitong March 31, kinilala ng korte ang legalidad ng pagmamay-ari ng JIL Church at ang karapatan nito sa long-standing lease-to-own agreement. Pinagbabayad naman ng plaintiff sa legal costs ng JIL Church maging sa mortgage-related na mga liability habang agad na pinalilipat ang full ownership title sa JIL Church. Nasa 80% na ang kahandaan ng lalawigan ng Cebu at mga lungsod ng Mandaue, Cebu City at Lapu-Lapu para sa nalalapit na Association of Southeast Asian Nations Summit ngayong Mayo. Ayon kay Governor Pamela Baricuatro, final touches na lang sa security, infrastructure at emergency systems ang iniayos para mailatag ng husto ang sistema. Inaasahan dito na dadalo ang halos 3,000 delegado, kabilang ang mga heads of state mula sa 11 bansa ng ASEAN. Gaganapin ang karamihan ng pulong sa Lapu-Lapu City, partikular na sa Mactan, Expo at mga resort, habang nakaalerto ang karatig lungsod para sa posibleng dagdag na bisita. Pinaghahandaan din ang road closures sa pagdaan ng matataas na opisyal. Samantala, sinuri rin ni Military Chief Romeo Browner Jr. ang mga venue kasabay ng pagdedeploy ng libo-libong tauhan ng Army, Air Force at Navy. Tiniyak ng mga opisyal na ligtas at handa ang buong Cebu sa pagdaraos ng mahalagang ASEAN meetings. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mass oath-taking ng mahigit 8,000 promoted na guro at school heads sa Western Visayas. Ginawa ang seremonya sa Villarreal Stadium, Rojas City, Capiz na siyang pinakamalaking oath-taking sa ilalim ng Expanded Career Progression Program. Layon nito na bigyan ng mas malawak na oportunidad ang kaguruan at tapusin ang sistemang umaabot ng dekada ang promosyon dahil sa kakulangan ng posisyon. Sa ilalim ng programa, may 2 career track na. Yan po ang classroom teaching at school administration. Nauna nang nanumpa ang mahigit 3,000 guro sa Cebu at mahigit 2,000 naman sa Davao at Eastern Visayas. Target naman ng DepEd na ma-promote ang nasa 100,000 personnel sa ilalim ng ECP ngayong taon. We gather here today to recognize and to celebrate the years that you have devoted to teaching and to serving our young people. And when you serve our young people, you are serving the future of our country. So this moment is about dignity in your profession,
clarity in your path, and momentum in your careers. Mas pinadali na ng Land Transportation Office ang pagre-report ng mga pasaway at mga paglabag sa kalsada. Inilunsad nga ng LTO ang i-report mo kay LTO Chief na platform na pwede nang gamitin ng publiko para magsumbong ng traffic violations, road rage at iba pang reklamo. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, mas mapapadali at mas magiging accessible ang pag-uulat para sa mga mamamayan. Maaaring magpadala ng report or video sa website, Facebook, Messenger page o sa hotline 1342586. Haharapin ng isang dedicated na opisina ang mga reklamo at inaasahang maipoproseso sa loob lang ng 2 araw. Naghahanda na rin ang ahensya ng mas mahigpit na parusa kontra drunk driving, kabilang ang posibleng pagkumpiskan ng lisensya sa mga lalabag. Isang tugon namin to dun sa mga kailangan na ma-report sa atin sa LTO. Unang-una yung mga nangyayari sa kalye, saka yung mga, kung meron mang mga pasaway. 2 days lang meron ng show cause order yan. Pinakamatagal na po 3 araw. Walang galos at hindi umano natakot si US President Donald Trump matapos muling makatakas sa umano'y panibagong tangkang pananambang sa kanyang buhay sa gitna ng White House Correspondents' Dinner sa Washington, D.C., USA noong April 25. Agad ding naaresto ang suspect na nagsabing target niya ang Trump administration officials dahil sa umano'y mga krimen nito. Pasado alas 8 ng gabi ng April 25, nagulantang ang Hilton Hotel sa Washington, D.C. nang madinig ang malalakas na putok. Dahilan upang ilikas si US President Donald Trump mula sa White House Correspondents' Dinner. Sa ulat ng Secret Service, nagtangka umanong sumugod at lumusot sa security ang isang gunman. Nagpaputok ang suspect ng ilang round ng baril pero napigilan rin. Matapos ang insidente, humarap sa isang press conference si Trump upang pasalamatan ang mabilis na aksyon ng security agents. This was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did. Hindi na itinuloy ang dinner para sa mga mamamahayag, pero sabi ni Trump ay ire-reschedule na lang ito. We're not going to let anybody take over our society. We're not going to cancel things out because we can't do that. We wanted to stay tonight. I will tell you, I fought like hell to stay. But it was protocol. Nahuli ang 31 anyos na suspect na kinilalang si Cole Thomas Allen mula California na inaasahang kakasuhan sa Washington, D.C. ngayong Lunes. Ayon sa US media reports, iniimbestigahan na ang posibleng anti-Trump sentiment bilang motibo sa pamamaril. Batay ito sa manifesto na isinulat ng suspect kung saan kinastigo niya ang umano'y mga krimen ng Trump administration. Sa hiwalay na media interview, sinabi ni Trump na hindi siya natakot sa gitna ng insidente. Hindi ito ang unang pagtatangka sa buhay ni Trump. July 2024, nasugatan sa tenga si Trump matapos ang isang shooting sa gitna ng kanyang presidential campaign rally sa Pennsylvania. September 2024 naman nang mahuli ang isang umano'y gunman na nag-aabang kay Trump habang naglalaro ng golf sa Florida. Ilang araw na lang, makikilala na nga natin ang pagpapasahan ng corona ni Miss Universe Philippines, Miss Universe 2025, third runner-up Atisa Manalo para sa tatanghaling Miss Universe Philippines Queen na magiging kinatawan naman ng Pilipinas sa labanan sa Puerto Rico. Pero just last week, sizzling hot lalo ang summer sa swimsuit competition ng 50 delegates sa Mindanao. Agaw atensyon ang pagrampa at pasarela na dinominate ng mga veterana sa mundo ng pageantry. Itinanghal na Ambassadress of Misamis Occidental, si Bea Milan Windorski,
ng La Union. Habang Queens of Amorap ang mga kilalang pageant veterans na sina Nicole Borromeo ng Cebu, Isabela Ismael ng Taguig at April Smith ng Cebu City. Kasama din sa runner-up ang Laguna, Tarlac, Pampanga at Sultan Kudarata. Samantala, bigla namang nag-iba ang ihip ng hangin nang piliin na ang unang top 10 semi-finalists ng MUPH 2026. Wala kasi sa napili ang mga pageant veterans. Napili ang mga kandidata matapos manguna sa online swimsuit voting sa Maya app mula April 19 hanggang 25. Kabilang sa nakapasok sa unang top 10 ang mga kandidata mula Rizal, Quezon Province, Ilocos Norte, Sultan Kudarat, Pangasinan, Cavite, Negros Occidental, gayon din ang Mountain Province, Tandag City at Negros Oriental. Mas lalo namang tumitindi ang labanan. Gaganapin sa Sabado na po, May 2 sa Mall of Asia Arena, ang inaabangang Miss Universe Philippines 2026. Sa aming pagbabalik, tambalang John Bell, magpapahinga muna. Pelikulang tayo sa wakas, huling pelikula sa ngayon ayon sa dalawa. Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. John Bell fans, are you ready? Isang malaking desisyon ang inihayag ng love team na John Bell. Ito'y matapos aminin ng kapamilya stars na sina Johnny Pangilinan at Bel Mariano na ang pelikulang Tayo sa Wakas ang huli na nilang proyekto for now o sa ngayon bilang magka-love team sa screen. Ginawa ng dalawa ang pahayag sa podcast ni TV host Bianca Gonzalez na Paano Ba To? Ayon kay Donnie, sinadya ang desisyon para makapag-explore sila ng bagong direksyon sa kani-kanilang karera. Samantala, ibinahagi naman ni Belle na bagamat may halong pangamba, excited sila sa mga susunod na hakbang in their future. Tiniyak naman ng John Bell na hindi ito pamamaalam, kundi isang pahinga lang habang tinatahak ang bagong yugto ng kanilang pag-grow bilang mga artista. Sino nga ba ang hindi matutuwa sa balita ng bawas presyo sa krudo? Good vibes nga ang hatid ng mga staff ng gasolinahan na ito sa C5 Extension sa Parañaque City dahil idinaan nila sa videoke party ang celebration sa oil price rollback. Pati mga parokyano naki-enjoy. At dahil nga enjoy rin ng mga motorista, napasayaw din ang gasoline boys dahil sa kanilang mga dagdag na tip na natanggap. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong huling Lunes ng Abril ay mula sa punong ministro ng India na si Narendra Modi. Ayon kay Modi, ang kaligtasan sa kalsada ay nagsisimula sa iyo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.